guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Gemini. Gemini, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Alamin natin kung meron bang pagbabagong magaganap sa iyo next year, 2025 ng January, unang buwan ng taon. Okay? At Gemini, as usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng self-love. Okay, Gemini? Alamin natin ang iyong energy ha, Gemini ha. Oh, malsik. Oh, time to go. Time to go si Gemini. Ano ito? Oh, TikTok. Alas 10, 10:08 na. Ayan na nakalagay yung oras niya. 10:08 na raw. Soulmate. Round and round. Excuse me. Okay. Alam mo dito, nakakita ako sa baraha mo. Ikaw yung tipo ng Gemini na friendly. Friendly ka, tingin ko sa'yo, no? At kahit sinong tao, nakikipagkaibigan ka. At yung taong mga kaibigan mo, mga kakilala mo, mahirap man or mayaman, may posisyon man o wala, para sa'yo, friend is friend. At gagawa ka ng oras para lang sa friend mo. Talagang pag nangailangan yung taong yan, yung friend mong yan, kung sino man yan, tatakbo ka talaga para tulungan sila. Kasi ikaw ang Gemini na mapagmahal, mapag-care. Yan ang nakakita ko sa baraha mo. Importante sa'yo na masasabi ko na yung samahan, yung pakikipagrelasyon mo, kaibigan man, or kung sino man yan, or barkada mo, may time talaga na pinapakita mo ang iyong feelings. May time naman na nanlalamig ka. Lalayo ka na lang. Bigla ka na lang lalayo, pero minsan naman sweet ka. Doble ang mo dito. Ang pag-uugali mo. Alam mo, tingin ko sa'yo, Gemini. Dali lang, kukuha pa ako ng isa pang baraha. Ang dami. Tatlo yung lumabas. Grabe. Alin sa kanilang tatlo? Alin? Dito na lang. Diyan. Oh, to the sea. Ayan. Okay, Gemini. So, ikaw ang Gemini na may karisma ka dito, May karisma kang tawag dito. Taglay mo tong taglay mo tong katangian, karisma. Kaya kapag, let's say, kung bawa lalaki ka, nanligaw ka, or pumasok ka sa isang relasyon, yung magiging karelasyon mo, Gemini, masasabi ko na, sorry ha, Gemini, pumapasok sa isipan ko kasi yung kanta hindi ko alam kung ano, kay Madonna yun parang I'm crazy for you. Yan. Siya, sa'yo. Crazy for you siya sa'yo. Parang paulit-ulit sa isipan ko yung kanta ni Madonna. Kaya, ang Gemini, yung magiging karelasyon mo, tingin ko, magiging obsessed siya sa'yo. Hindi nila makokontrol ang feelings nila sa'yo, Gemini. Kahit sabihin mo, hindi naman ako ganun kaganda, hindi naman ako ganun kagwapo, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako ganito. No, karisma ang meron ka, malamang yung aura mo, lalo na kung may nangyari sa inyo, or merong mangyayari sa inyo, iba sa inyo, Kaya umiikot sa isipan ko yung lyrics na, I never wanted anyone like you. Yung ganun, this is all brand new, you feel it in my kiss, I'm crazy for you. Yun ang umiikot sa, so, ibig sabihin,
kasi alam mo, Gemini ha, sorry ha, hindi ako magaling, hindi ako singer. Nasa Japan ako pero hindi ako singer. Pero ganyan talaga ang gabay natin. Ano? Dinadaan sa kanta, dinadaan sa numero. Alam mo yan? Kailangan aware ka dyan. Kung hindi ka spiritually awakened na tao, Gemini, hindi mo magiget yan. Pero ngayon sa panahon natin, marami na nagiging spiritually awakened na tao at marami na rin nakakaalam about sa angel number. Well, ako ngayon, this moment na during ng reading ko, yung kanta ang umiikot sa isipan ko. At yun ang sinasabi sa akin ng gabay ko na once na itong meron ka ng taong naging karelasyon, dating naging karelasyon, or yung iba sa inyo, baka this January pa lang, magiging karelasyon, magkakaroon kayo ng deep na physical na connection. Ano? Yun ang sinasabi sa akin. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. Kaya iyan, I'm crazy for you, Gemini. Kaya yan ang sinasabi sa ng baraha. So, meaning, ang lakas ng dating mo. Ang lakas ng dating mo dito sa taong to. Kaya Gemini, kung hindi ka rin lang seryoso sa isang relasyon, baka yung iba sa inyong Gemini, naglalaro lang kayo, paulit-ulit lang kayo, pasok na relasyon dito, panibago na naman. Kung hindi ka rin lang, seryoso sa isang tao, huwag mo nang paasahin, huwag mo nang karelasyonin, or mag-ingat ka na lang. Kung ano ang balak mo, kung makapaglaro sa kanila, tingin ko sa iyo, ikaw kasi ang Gemini na parang isip bata, naive, inosente. Kapag feeling mo na happy ka or nakakaramdam ka ng inspiration sa isang tao, tingin ko, just go ka lang ng go. Which is hindi maganda. Kasi parang inuulit-ulit, parang ilang beses mo nang ginawa ito. Hindi ko alam kung ilang taong kang Gemini ka, pero sinasabi sa iyo ng baraha, Gemini, that's not good. Tama na yan. Okay? So, kailangan mong mag-mature dito. It's time to stop yung kung ano man ang ginagawa mong kung ano man yan. Pero, alam mo kasi Gemini, siguro, ikaw ang Gemini na bata-bata pang edad, At curious ka sa maraming bagay, gusto mo, or meron man, kasi may karisma ka, marami siguro nagkakagusto sa iyo, kaya hindi mo rin matanggihan, So, pag after ng isang relasyon, or baka sabay-sabay pa, iba yung Monday, iba yung Tuesday, baka iba sa inyo, ganun, Pero sinasabi ng baraha na maging seryoso ka, kung ayaw mo sa taong yon, kung wala kang pinaka future na dream, or layunin, purpose, huwag mo nang wag ka na makapagrelasyon. Basta sinasabi sa ng baraha dito, mag-ingat ka na lang. Malamang na lumulutang ka naka-floating ka dito. So, sa kaganapan na nangyayari sa'yo, ang tawag overwhelm, or nasasarapan ka rin siguro. Syempre nga naman, kung marami magkaka-crush sa'yo, syempre masasarapan ka, di ba? Marami nagkakagusto. So, malamang ganyan ang iba sa inyong Gemini, ang enerhiya nyo. Lumalabas talaga ang charisma nyo, and then happy ka sa nagaganap sa yung ganyan. Which is, mag-ingat ka nga lang. At tingin ko rin, ikaw ang Gemini na dito, naliligo ka kasi. Kaya, isang validation ko dito, ikaw ang Gemini na tipo na masasabi ko mayroon kang fresh na pananaw pagdating sa pag-ibig, talagang curious ka, namamangha ka, sobrang humahanga ka sa tao, or maaaring ikaw din ang Gemini na tipong mahabagin, mapagmalasakit, sensitibo, maalaga, at the same time, may mga tao din na talagang bumibilib sa'yo, humahanga sa'yo. Okay? At sa ganyang pag-ugali mo, Gemini, may mga tao na hindi lahat pero yung iba nami-misinterpret ka nila. Lalo na't ikaw ang Gemini na charming, sexy, maganda ka siguro. Kaya nami-misinterpret nila yung personality mo. Or kaya naman, Gemini, yung iba sa inyo, halimbawa, nagkikare ka sa isang tao, pero wala ka namang feelings, nagkikare ka lang because yun ka mabait kang tao mapag-alaga ka. So, mayroong mga tao na nami-misinterpret ka na akala nila type mo sila, may gusto ka sa kanila. At walang gender, ito Gemini, kahit na ano pa ang gender mo,
ugali is ugali. Ito talaga ang ugali mo. Kaya malamang na meron taong naaano sa'yo, naa-attract kasi sa kagandahang loob mo. Baliwala sa'yo yun, yung pagkikare mo sa tao. Kasi para sa'yo, yan na ang likas na kaugalian mo. Kumbaga, magkawang gawa, mag-abot ng tulong, pero yung ibang tao, hindi nila naaanuhan yung hindi nila napipigilan yung ma-attract sa'yo. Kasi unang-una, siguro, ikaw ang Gemini na talagang may itsura. And then, second, dahil sa itsura mo, dahil sa ugali mo, parang, wow, nasa iyo na ang lahat, parang ganun. Ang bait mo na nga, ang ganda mo pa, ang sexy mo pa. Ang gwapo mo pa siguro. Wala tayong lalaki, pero yun, kung anong gender ang meron ka. Pero nakakita ko dito na attract ang tao sa iyo dahil sa ganyang klaseng personality mo. At tingin ko, inborn talaga sa iyo yung ganyang pag-uugali mo. Sumusuporta ka sa tao or hindi naman sa tao, sa mismong pamilya mo, kaibigan mo man, yun ka talaga, Gemini. Yan ang nagpapahiwatig kaya maraming puso nakakalat dito. Kasi pagka once meron kang taong tinulungan, nai-inlove sa'yo, nahuhulog ang loob. Tingin ko, marami ka talagang admirer. Kahit sabihin mo, bakit ba may asawa na ako? No. Kahit may asawa ka pa, pero yung ugali mo, naa-attract sila sa'yo dahil sa ganyang mabait ka. Kaya, at malamang siguro good listener ka din dito, At yung iba sa inyo, kung may karelasyon na Gemini, malamang na ang karelasyon mo, umaasa lang talaga sa'yo. Parang, kasi meron silang expectation si Gemini, ganyan, ganito, gagawin niya lahat, maasahan niya, mapagbigay yan. So, merong negative side na, kumbaga parang sinasamantala ka, kaya umaasa na lang sa'yo. So, malamang yung iba sa inyo Gemini, yung karelasyon nyo, or baka asawa nyo pa, ginagamit na lang kayo para sa kanyang benefits. Baka yung karelasyon mo, hindi naman naging, or baka narcissist, yung person mo, yung iba sa inyo. Tingin ko, sa iyo, Gemini, ikaw yung empath. Yung empath kasi kadalasan, na-attract niyan yung mga narcissist. Kaya, ang empath kasi mahabagin, mapagbigay. Ang narcissist naman, mapang-abuso. Pero hindi naman lahat ng narcissist talagang masama ang ugali. Minsan lumalabas yung pagka-narcissist pag meron silang nakakitang ganyan, nakatulad mo, Gemini. Ikaw din ang nag-a-attract niyan. So, hindi lahat ng na-attract mo is sa'yo, pabor sa'yo, Pero anyway, alamin natin ngayon kung ano ang nararamdaman ng person mo. Hindi ito ang barahang gagamitin natin. I'm sorry. Nagamit na natin yan. So, ito ang gagamitin natin. Ano ang enerhiya ng person ni Gemini? Ano ang nararamdaman? Enerhiya sa pakipagrelasyon sa kanya. Magkarelasyon man sila o hindi. Baka iba sa inyo, kakilala nyo pa lang, awaiting result, love abounds. Seek the truth. And then balance and simply love. Alam mo, Gemini, akat lang natin ng konti. Pasensya na, Gemini, ha? Marami pa tayong barahan lalabas. Pasensya na. Okay. So, dito sa baraha mo, Gemini, nakakita ko, itong person mo, mukhang matalino to, Mas ginagamit niya yung utak niya kesa sa puso niya. At stricto ito. Siguro, ang pag-uugali ng person mo, yun siya kasi ganun siya pinalaki ng magulang niya siguro. Very strict. Parang aabutin talaga ng hindi naman hampas, pero hanggang sa kailangan first honor ka, kailangan may matapos ka, kailangan ganun siguro siya pinalaki. Kailangan ganito ka, or let's say, bawa lalaki, kailangan magpakalalaki ka, kailangan tumayo ka ng lalaki. Yung ganun, very strict siguro ang kinalakihang pamilya nito. Kaya yung kinalabasan, stricto din siya sa kanyang pag-uugali. Kaya para sa kanya, gusto kanyang turuan. Kasi
Narcissist ito eh. Pero tingin ko naman, kahit na narcissist, still na andun pa rin yung pagiging disiplinado niya. Hindi naman siya narcissist na masamang tao talaga. Meron pa rin siyang pagmamahal. More on pinapagana nga lang niya yung kanyang utak instead na pag-ibig. Kaya gusto kanyang turuan dito. Actually, ito, 717. Tapos 7714. Ang galing ng baraha mo, Gemini. Ito pa may 7. 777, grabe. Wow. Tapos, 1 plus 6, 7. Wow! Grabe! Nagulat ako. Oh my God! Lahat 7, 7. Actually, eto soulmate. Eto rin soulmate ito eh. So, baka hindi lang soulmate kasi karmic soulmate. Depende. Sorry ha. Spiritual reading na naman ang ginagawa ko sa'yo. Okay. So, etong person na to, kasi may alam siya kung paano gamitin ang power and authority. Okay? So ngayon, hindi siya yung tipo ng narcissist na talagang super bad person talaga. Pero itong person mo, Gemini, tingin ko, naging broken ito. Naging broken, sugatan. Maring sa pagpapalaki pa lang sa kanya ng magulang niya or karelasyon niya before, base sa kanyang mga sugat mula sa past, kaya talagang broken siya. At gusto niya yung ma-overcome at huwag nang maulit, huwag na siyang masaktan, takot siyang masaktan, ayaw niya yun. Kaya, kasi alam mo naman, Gemini, sari-sari naman kasi din ang narcissist, Kaya, Gemini, tingin ko kung if ever na, babalik tayo sa pagka-narcissist. Kung if ever na itong taong to is narcissist, kaya mo namang i-handle ito. Kaya nga lang, kailangan mo ng proper way kung paano mo i-handle ito. Para mag-work ang inyong samahan. If ever na iba sa inyo, may karelasyon na nga kayo, Kasi, tingin ko sa iyo, ikaw ang Gemini na feminine. Walang gender ito, Basta ang feminine energy mo, kahit lalaki ka, meron kang feminine energy. Okay? So, malamang na, let's say, lalaki ka, mapagkumbaba ka, mabait ka. Tapos itong person mo na Gemini na, itong person mo Gemini is masculine, which is karamihan sa masculine energy is mga narcissist, which is more on action. Ngayon, hindi ibig sabihin na masculine energy siya, babae siya, or lalaki siya. Kasi ang masculine, di ba, parang maskulado, hindi siya lalaki. So, ayan makikita mo naman, Sorry nagmamali-mali, natataranta na ako. Nagmamadali. So, etong person mo, masculine kasi siya, kaya more on narcissist. At katulad ng sabi ko kanina, magagawa nyo naman ng paraan yan. Okay? Pero hindi na natin hahalukayin. Pero kung kayo talaga ang Gemini na meron ka ng ganitong klaseng samahan, relasyon, which is kung nagsasuffer ka, mag-take ka na lang ng counseling, therapies, At kung gusto mo naman, pwede mo rin akong kontakin para mas mabigyan kita ng mag-focus tayo sa energy mo. Okay? Nasa sa iyo yan. Okay? Then, okay, balik tayo dito sa ating Pero ang galing ha, 717, 7, 1 plus 6, 7, 7 plus 7, 14. My God. Ito pa, 25, 2 plus 7, 2 plus 5, 7. Oh my God, lahat nasa ilang 7, 7. Daming 7 yan, ha? So, Gemini, tingin ko itong person mo, meron siyang high standard na when it comes to relationship or sa pagmamahal, sa pagmamahalan nyo. Kaya naman, parang para sa kanya, kailangan niyang kontrolin. Gusto niya kaya naman niyang kontrolin ang sarili niya. Malamang yung iba sa inyo, Lalo na kapag nasa tabi ka niya, kasama ka niya. Kasi para sa kanya, ikaw lang yung makakapigil, ikaw lang yung makakaintindi sa kanya. Kaya malamang na kapag malayo kayo sa isa't isa o hindi kayo nagkakaintindihan, medyo meron kayong pag-aaway, nagkakaroon siya doon ng freedom at doon siya nakakagawa ng freedom as in yung parang wala, parang kasi iba yung nararamdaman niya kapag kasama ka. So, pag wala ka, nakakaramdam siya ng freedom, as in gagawin niya yung selfishness. Alam mo yun? Parang
example lang ha, parang pag wala si Lord, hindi na, parang feeling mo hindi nakatingin sa'yo si Lord, doon ka gagawa ng kung ano-ano, doon ka mangungupit, doon, pero hindi mo alam nakatingin si Lord sa'yo. So parang ganun siya, parang siyang bata na parang, ay, wala si Gemini, kaya pwede akong maglamyerda, pwede akong ganun. So, pwede akong gumawa ng selfishness. Meron siyang ganong klaseng pag-iisip, ano. Then for example, yung iba sa inyo, baka LDR. Okay? Baka dahil LDR kayo, so malayo kayo sa isa't isa. Kanina sabi ko si Lord lang, pero sabi hindi si Lord, si LDR. Sorry. So yung mali na naman yung Tagalog ko. So yung LDR kayo na relasyon nyo, so doon siya nagkakaroon ng chance na parang okay, malayo si Gemini sa akin, wala siya sa Pilipinas, or kung iba yung work namin, kung ano man, long distance kayo. So doon siya nakakaramdam na ay hindi ako mabubuking. Kaya siya gumagawa ng pagka-selfishness. At yan ang tingin ko na malaking hamon nyo dito. Kung may karelasyon ka na, malamang na itong person mo ngayon, yan ang ginagawa niyang katangian. Or baka yung iba sa inyo nanliligaw pa lang sa'yo, or baka asawa mo na, kasi ikaw nga ang Gemini na empath. Empath dito. Feminine energy. Kaya malamang binigay sa iyo ito ng universe. Kasi ganyan yan eh. Para maging spiritually awakened ka, yung iba sa inyo. Kaya malamang yung iba sa inyo, karmic soulmate mo ito. Or baka twin flame mo dahil ang dami mong 7. Kaya tingin ko, itong person mo, Gemini, hirap siyang ilabas or ipaalam sa'yo yung tunay niya talagang nararamdaman. Pero para sa kanya, malaki ang maitutulong mo. Sorry ha, stop muna natin kasi may dumadating na ambulansya. Sorry Gemini ha, ini-stop ko muna kasi ang lakas-lakas ng palakas ng palakas, kaya ini-stop ko. Baka ma-pick up ng ating microphone. Okay? So, malaki ang maitutulong mo sa person na ito, which is alam ng person mo yan. Na ikaw lang talaga ang gusto niyang makarelasyon kasi meron siyang something na nararamdaman sa'yo na kakaiba na kumpara sa before na naman naging karelasyon niya, iba ka talaga. Dahil sa pag-uugali mo. Meron kang likas na pag-uugali, meron din tong likas na pag-uugali. Kaya, which is feminine or masculine or feminine. So, walang gender yan. Basta ganyan yan. Dito yan. So, binibigay sa inyo ng universe ito. Binato sa iyo ng universe ito, Gemini. Baka ikaw ang Gemini na nakakaranas na, o nakita mo na siguro ang twin flame mo. Dahil 777. O hindi naman, eto na siguro ang parang hamon mo talaga para maging spiritually awakened ka. Okay? Okay lang, hindi makaka-resonate yung iba, o hindi mo naiintindihan itong reading na to, it's okay. Okay? Okay. So, etong person mo, let's say kung dating mag-asawa kayo, or naging magkarelasyon kayo, malamang na after ng separation nyo, nagkahiwalay kayo ng landas, meron siyang na-realize na meron ka palang, Gemini, meron ka palang naiambag sa puso ko, meron ka palang naiambag sa pagkatao ko. Doon siya nagkaroon ng self-realization. Gemini. Kaya na nararamdaman ng person mo. Kaya tingin ko, gusto nito ng reconciliation. Gusto nito magkita ulit kayo, magkausap ng masinsinan, gusto niya ipaliwanag yung mga nagawa niyang pagkakamali, gusto niyang magbago, kung yung pag-uugali niya na yung meron kang ayaw, inayawan, gusto niya na malaman kung ano ba yun. Gusto niyang kontrolin ang emosyon niya, gusto niyang pag-aralan, kung nawalan siya ng disiplina sa sarili niya, gusto kasi niyang maibalik yun, maibalik din yung pagtitiwala. Marami siyang gusto. In other words, gusto niyang maging kayo. Patawarin mo siya, intindihin mo siya, maring nagkulang siya ng pananagutan sa'yo, naging irresponsable siya, yun ang nararamdaman ng person. Hindi pa sa lahat pagmamahal. Para sa kanya, isa kang parang pamilya, hindi ka nakakaiba sa kanya. Isa kang, oo, karelasyon ka niya, Gemini, pero more on karelasyon. Parang isa kang family member na parang tipong ayaw kanyang mawala
sa buhay niya. At malamang na kung kailan lang kayo nagkahiwalay dito, doon lang siya nakaramdam. Alamin natin sa January kung ano ang magiging ano nito. Ano ang pagbabagong pagbabagong mangyayari. Pagbabagong mangyayari sa inyo sa January. Pagbabagong mangyayari dito kay Gemini. Oh my God, ang dami. Pero nauna siya. So, ang dami kasi Gemini. Dahil 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumuha ko sa ilalim. Tapos, ano ba? Simulan natin dito. Balasahin natin ito lang. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, 1, 2, 3 sa ilalim. 4, 5, 6, 7. Dahil 7, 7 ka. Lucky 7. Wow. Jang. Door to rope. 33. Wow. Oh my God. Kinilabutan ako sa'yo. Twin flame mo to. See? Malamang hindi mo alam. Oh my God, 44. Mag-twin flame kayo nito. Jamie. 24. Yes, adjacent possibilities, appreciation, man, hold, storm. Oh my God. Yes. Gemini, twin flame mo to. Karmic. Wala akong masabi. Paano ko babasahin itong ano mo, Gemini, baraha mo? Gusto ko ng personal reading sa'yo, Gemini. Alamin natin ito. Sorry. Gusto ko sana sabihin, Gemini, kontakin mo ko. Pero fully booked na ako this December. Next year na lang. Pasensya na. Okay, Gemini, masasabi ko na itong person mong ito ang magbibigay sa iyo ng sugat, ng gulo, ng trauma, malamang, yung iba sa inyo. Ano? Kung hindi ka nakaka-resonate sa twin flame na sinasabi ko, it's okay. Okay? Ngayon, siya ang magbibigay sa iyo ng chaos, ng trauma. Siya ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ano? Malaking bigla ang pagbabago ang mangyayari. Kasi tinan mo naman, Storm, tinan mo naman yung mga haligi. Diba? Tinumba na Tinumba na nito Yung mga pintuan, naglaglagan na. Yung bintana, ayan, nakakalat na dyan sa sahig. Kaya, ang dulot nitong taong to, chaos. Which is ang tingin ko, iba sa inyo, malamang ito ang magiging spiritually awakening mo. Ito na. Ano? So, kapahamakan, malaking pagbabago ang ihahatid nito. Kasi yung old beliefs mo, yung old na pamamaraan mo, babaguhin ng taong ito. Maaring dahil sa pagmamahal niya sa'yo, magiging rebelde siya. Dahil, maaring dahil sa mga magulang mo. Ikaw, Gemini, yung magulang mo, maaring ikaw din in Gemini, magiging rebelde ka. Sasabihin ng magulang mo, wag mong patulan yan si ganyan, si ganyan. Pero ikaw, Gemini, hindi. Dahil sa pagmamahal, gusto mong makakawala, gusto mong maging kayo. Kaya pipilitin mong, siguro tumatakas ka sa gabi, or patakas ang inyong pagtatagpo, or kung hindi, sorry Gemini, nalobat tayo. Or kung hindi naman, let's say, kung ikaw ang Gemini na mayroong asawa, tapos eto nakilala mo tong person na to, malamang napatagurin kayong magtatagpo. So, meron kapahamakan ng dulot nitong taong ito sa'yo. Yan ang nakakita ko. At kaya ikaw, Gemini, magiging rebelde ka. May kung anong gagawin ka dito, susuwayin mo yung mga payo ng tao na which is nakakabuti naman sa'yo, pero susuwayin mo. Yung dati mo nakasanayan, magbabago. Kung dati kang mahabagin, maunawain, magiging mataas ang pride mo, mas pakikinggan mo yung nararamdaman mo. Yung dating ikaw medyo
mawawala yun kasi maiimpluwensyahan ka ng person na to. Let's say kung dati hindi ka naman umiinom ka ngayon. Kung dati wala ka namang, hindi mo naman pinupuntahan yung lugar na yun, pupuntahan mo yun. Kung dati may mga ayaw kang person, pero dahil eto, yan ang nakasanayan ng person mo, kumbaga, i-a-adjust mo yung sarili mo para lang sa kanya. Bakit? Kasi mahal mo siya. Siya na ang nag-aano sa'yo. Kaya, yun ang gusto mong gawin. Kaya, ang nakakita ko dito sa'yo, Gemini, malamang etong storm warning na to, self-destruction. Dahil nasa empath ka. Nagiging pinapaubaya mo na. Pinapatay mo na yung sarili mo dahil sa in love ka sa person na ito. Ganun yun eh. Pag masyado kang in love, ikaw siguro ito. At na sabi ko kanina, crazy for you. Ikaw ang crazy for you dito sa sa person na to. Yung iba sa inyo. Kaya marami kang gagawing self-distraction, pagpaparaya. Malamang yung pundasyon mo, guguho yan. Wala. Ayan. Responsibilidad, malamang makakalimutan mo. Dahil lang sa person. Let's say, ikaw yung single parent na Gemini. Malamang yung obligasyon mo sa mga anak mo, makakalimutan mo dahil lang sa person na to. Gano'n naman, ipapaubaya mo sa mga magulang mo ang pagbabantay para lang makapag-banding ka dito, magkaroon ka ng laya. Yung iba sa inyo, tingin ko, kung magkakahiwalay kayo ng person mo, tingin ko, matatamaan ng pride nitong taong to. Siya ang maguguho. Hindi magiging maganda ang magiging breakup niyo, separation. Baka magpalitan pa kayo ng masasakit na salita. Kaya malamang itong person mo, ito ang magiging, sa kanya, yung iba sa inyo, magbibigay ng trauma, chaos. So, nakakita ka sa barahan to. So, pwede rin vice versa, ikaw ang gumuho or siya ang guguho. Let's say, kung hindi ka magre-rebelde, susundin mo yung parents mo, siya ang guguho. Kung ikaw naman ang magre-rebelde at susundin mo itong person naman to, ikaw ang guguho. So, tingnan natin kung ano yung hindi nyo maiiwasang kaganapan this coming. Lumabas na. Cleaning house. Hindi nyo maiiwasang kaganapan na tingin ko naman. Okay. Naglaglagan sila dito. Ito, mountain and then flying and then goblins. Hilda, ouch. 37, 38. Okay. Tingin ko kailangan mong matakasan itong person na to, Gemini. Or kailangan mong maghanap talaga ng tamang solusyon. If ever na, hindi, mahal ko talaga siya, ganyan, hindi ko siya pwedeng i-give up. Siguro in love ka talaga dito. Which is, sa tingin ko naman, magagawa niyo naman ng paraan, yun nga lang, kailangan mo maghanap talaga ng solusyon. Malamang na ikaw mismo, ikaw rin, gusto mo rin ng freedom, wala nang taong makikialam sa inyo. Gusto mo nang ma-relief dahil meron tayong heal, then flying. Gusto mo nang lumayo sa magulo, maibalik yung dati nyong sitwasyon, or malamang na papasok talaga sa eksena yung mga taong parang against sa inyong samahan. Merong pipigil sa inyo para magkahiwalay kayo. Para mailabas nyo, yung para kayo mismo, Gemini, maiwasan nyo yung ganyang klaseng sitwasyon, yung kinalalagyan mo, ikaw, kasi gusto ng mga taong ito, alagaan ka, Gemini. Gusto nila magkaroon ka ng mag-take control ka.
Kasi Gemini, ikaw ang inosente. Gemini, ikaw ang walang alam. Gemini, bata ka pa. Gemini, siguro yung iba sa inyo matanda na yung may age gap kayo. Dito ko rin nakakita ang age gap. Kaya maraming tao or pamilya mo na against dito. Ano pa, Gemini? Alam ko mahal na mahal mo yung tao yan, pero isipin mo na lang ilan ang age gap nyo, or kaya gusto ng pamilya mo, or meron tao na hahadlangan kayo dito. Kasi sasabihin na, ikaw Gemini, wala kang alam, bata ka pa, inosente ka pa, naive ka pa, at ikaw ang Gemini na mabait ka kasi maaaring ikaw mismo surrender ka kasi makakaramdam ka rin ng hindi ka komportable sa nangyayari. Gemini, baka sa sinasabi ng magulang mo, nasasaktan ka rin, kasi syempre mahal mo rin ang magulang mo. Yung iba sa inyo, baka yung iba naman sa inyo, Gemini, itong buwan na January, malamang yung iba sa inyo, ganyan ang nagaganap this 2024. So by January ng 2025, kumbaga ikaw ang Gemini na mahihimasmasan. Magkakaroon ka ng self-realization, magkakaroon ka ng self-acceptance, mas mauunawaan mo ang sarili mo, at tingin ko naman may mga tao talaga nagki-care sa'yo, magbibigay sa'yo talaga ng pagmamahal, magbibigay sa'yo talaga ng good advice, at nasa sa iyo yan kung pakikinggan mo sila. Kasi baka may time na mangibabaw pa rin sa'yo yung pagmamahal mo sa taong ito. Kasi Gemini, love is blind. Love is blind. Kaya dito, sinasabi sa'yo ng kailangan ma-heal na yan. Tanggalin mo na ako man yung nakatago sa mata mo. Maging ka, gumising ka na. Para makita mo ng husto yung kaganapan na kung ano ba talaga. Kaya may mga tao talaga na super mag-care sa'yo, bibigyan ka ng advice, kumbaga hahatakin ka nilang pabalik. Yan ang nakakita ko. Hindi mo maiiwasan talaga ang ganitong Gemini, malamang na ikaw rin mismo, magkakaroon ka talaga ng self-evaluation dito, especially if you're looking for a happy relationship, happy romantic life, na yung tipong walang anxiety, walang takot, walang taong masasagasaan, walang taong pipigilan ka, at higit sa lahat, mailalabas mo talaga yung tunay na ikaw. Hindi mo kailangang papiliin or pagpilian or pigilan or supilin yung iyong emosyon or ang iyong gusto para lang sa taong mahal mo. Alam mo yon? Lalo na yung iba sa inyo, kung single parent kayo, hindi nyo kailangan unahin ang person na to at second na lang yung mga anak nyo. Dahil kung mahal ka talaga ng person na to, mamahalin niya rin yung taong mahal mo. At hindi ka niya babaguhin kung sino ka. At dapat ikaw rin, Gemini, ganun ka rin sa person na to. Kaya kailangan nyo mag-mirroring din dito, 717. Pero ikaw ang Gemini na empath, eto naman narcissist, ikaw ang mag-handle sa kanya. Ikaw ang magturo. Which is kailangan nyo naman magturuan sa bawat isa, Kasi hindi naman porket narcissist, masama na ang pag-uugali. Hindi naman porket empath, talagang super, still meron ka pa ring negative side and meron naman siyang positive side. So, kailangan dito balance. Ayun, balance ang nakalagay. Kaya, kung mahal niya, kung meron kang mahal na tao, dapat mahalin niya rin yun. At kung meron siyang minamahal na tao, dapat mahalin mo rin yun. At tingin ko naman para sa'yo, Gemini, madali yun. Kasi, mahabagin kang tao mapagmahal ka. Meron kang magandang puso. Ang problema, itong person mo. Mataas ang pride, narcissist. May pagka-selfish. So, yung tunay na malamang hindi mo to may iwasan, Kaya, kung sino ka nung nakilala mo itong person na to, dapat ganun ka pa rin kahit na maging kayo. Kasi
yun ka Gemini, yun ang likas na pag-uugali mo. Kung ano bang ugali ang meron ka. Hindi ka niya dapat kulayan ng nais na gusto niya. Ano? Kung gusto niyang kulayan ka na parang rainbow, kung anong gusto niya ipintor sa'yo. Ipinta sa'yo. Sorry, mali yung Tagalog ko. Kaya, yan ang dapat na gawin mo. At malamang na hindi nyo rin maiiwasan yan. Kasi kung hindi, mawawala talaga kayo ng connection dito. Kaya dapat, bigyan ng laya, respetuhin, LDR man o hindi, mag-asawa man o hindi, kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, dapat unawain nyo yung pinaka, nyo dito, sitwasyon. Kaya merong lumabas sa baraha dito, heal the ouch. Then cleaning house. Ayan, cleaning house. Heal the ouch. So, Gemini, malamang na hindi mo mamamalayan na yan pala ang nagaganap sa iyo this January ng 2025. Pero kailangan maging aware ka para at least magkaroon ka, katulad ng sabi ko kanina, baka twin flame mo to or hindi soulmate na nakalagay. It's either na twin flame mo or karmic soulmate na meron kang mga ang tawag dito, meron kang sitwasyon na medyo complicated, kaya chaos ang nakikita ako dito, So, Gemini, be aware ka na lang, and then huwag mong hayaan na mawala yung tunay na pag-uugali mo, yung magandang pag-uugali mo, which is, ikaw ay yung empath ka na Gemini, So, which is maganda ang iyong pag-uugali. So, kung ikaw ang Gemini na light worker, then ikaw ang liwanag ng mundo. So, turuan mo itong person mo, which is tingin ko naman, kung mag-twin flame talaga kayo, hindi siya ganon ka samang tao. Which is kasi ang mag-twin flame, is one soul na nahati sa dalawang katawang tao. Which is, ayan nagpapakita. Okay? One soul lang kayo, yung liwanag na yan na andyan, which is ang universe ang mag-aano sa inyo, pero nahati kayo sa dalawang katawang tao. Isa lang ang soul nyo, nahati kayo. Yan ang twin flame. Baka yung iba sa inyo, ganyan. Pero kung gusto mong personal reading, kontakin mo lang ako. At okay lang. Yung iba, kung hindi nyo naintindihan na sinasabi kong twin flame, it's okay. Pero yung iba, anuhin nyo na lang. Intindihin nyo na lang. Okay? So, Gemini, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Maraming salamat din sa like, share, comment. At namaste po. Bye-bye.